Unsa nga klaseng revival atong gikinahanglan? Kana bang revival that restores broken relationship? Mao ba na? O revival ba that restores broken fellowship? O revival that rekindles the old fire? Naapabay kainit ang atong pagpangalagan sa Ginoo? Amen? Naapabay kadasig? Sometimes we are losing passion in serving the Lord. Salamat, doon na tayo usa sa mga program, yearly program na to is Revival Sunday. Amen? So this morning, gihangyo na ko ang tanan paliog sa pagbarog at ta sa mensahe nining kabuntagon. And today, the title of our message is about revival. Do you have your Bible? Amen? Salamat sa mga bisita, salamat sa mga nakabalik. I'm glad to see you this morning. Let's have our pledge to the Bible. Okay? Unahon na ito sa pagbasa ng atong pledge to the Bible together. This is my Bible. It is God's holy word. It is a lamp unto my feet and a light unto my path. It tells me who I am and what I am become and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith I will read it, I will love it, believe its promises, and obey its commandments, and honor its principle in my life. With my Bible as my guide, I will walk by faith, not by sight. Amen. Psalms 85, palihog. Ang atong ablihan ng atong mga Bible, Psalms 85, beginning in verse 1 hangtod sa verse 13. Ug ato ning basahon og tubag-tubag ang maong mga verses, mga igsoon. I'll be reading verse 1, then kamo sa verse 2. Are you there? Amen. The Bible says in Psalms 85, verse 1, Lord, thou hast been favorable unto thy land. Thou hast brought back the captivity of Jacob. Thou hast taken away all thy wrath. Thou hast turned thyself from the fierceness of thine anger. Verse 5, Wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations? Verse number 7, Show us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. Verse number 9, Surely his salvation is nigh them that fear him, that glory may dwell in our land. Verse 11, Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Together, verse 13, Righteousness shall go before him and shall set us in the way of his steps. May God bless the reading of his words, mga muyo ta. Lord God, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you for this wonderful day that you have given to us. Thank you, Lord, for the blessing. Imong gihatag kanamo ang time, ang kusog, ang kinabuhi. Salamat kay Ginoo nining kabuntagon imo ming gitapok sa tigumanan, sa pagsimba kanimo sa Espiritu kamaturan. Lord, we humble ourselves, dear God. Imo aming takos, Lord, sa mga tubangan. Kung doon ay mga sala sa mga kasing-kasing, sa mga unahuna, pasailua kami, Ginoo, pinagi sa mga habiling dugo, limpiyuhi kami. Ikaw, Lord, ang mabayaw sa among tunga karon. Speak to us, O God, in a special way. Yes, Lord, we need revival, O God, because sometimes we lose our joy, we lose our passion, we lose our strength. Thank you, Lord, for reminding us every day. Nag-remind ka na mo, Lord, that you are always faithful. Thank you, God, for loving us. This morning, O God, we pray that you will use me mightily this morning. I am nothing, dear God, without you. Kamita ko, Lord, ingon nga imong instrumento karong kabuntagon. Among gitugyan kanimong tanan in Jesus' name. Amen and amen. Thank you. Please be seated. So today is Revival Sunday, and to be honest with God, I believe all of us needs revival.
Amen? Kinahanglan ta og pagdasig. Our key verse is found in verse number 6. The Bible says in verse 6, "Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee?" Usa sa mawala sa usa ka tawo nga nanginalag revival, kanang wa na kay kalipay. Dili na ka-happy. We need revival, mga kaigsunan. Basalo to sa Bisaya, ingon sa Bible, dili ba nimo kami dasigon pag-usab aron ang imong katawhan maglipay diha kanimo. Are you happy today? Are you glad that you are a Christian? Amen. Daghang mga Kristohano nga di na makita sa church. Nangawala na gyud. Okay lang mo tato nawala sa simbahan, mibahlig lang simbahan nga nagpadayon sa pagpangalagad. So walay problema na. Ang dako nga problema kung nawala na ka sa simbahan, ningbalik ka sa dating gawi. Ningbalik ka sa kinabuhing layo sa Ginoo. Ningbalik ka sa kinabuhi nga wala na gyud kay gugma diha sa Dios, mga kaigsuunan. If you notice in our chapter nga gibasa, mga kaigsuunan, Psalms 85 is a prayer for God's people. Psalms 85 is talking about praying for revival and restoration. Okay? Kaya naamang yung mga nangaguba, na ay mga na-neglect, na ay mga napasagda na, mauna, nga ingon sa Bible, mga kaigsunan, dito sa verse 6, "Wilt thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee?" Mga kaigsunan, atong tanawon diri, what is revival? Unsa man ning revival gipasabot? Nganong naa may revival Sunday? Okay? What is revival in biblical meaning? Ato sa ning puson kining revival, mga kaigsunan. First of all, revival is a spiritual awakening. Kana bitang espirituhanong pagkahigmata. Spiritual awakening. Nasang unang panahon, ikaw on fire after you got saved, grabe ka on fire, grabe ka active, grabe ka faithful. Sige, pero along the way, mga kaigsunan, samtang nagkagadugay ka nga nangalagar sa Ginoo, makasinati tagkaluya, right? Makasinati tagkakapoy. And that's why when revival, a spiritual awakening is really coming back to yourself. Not only that, but also revival is a restoration of God's presence to His people. Kada bitang ma-restore, you know what David said? Sa panahon nga siya nalayo sa Ginoo, dunay prayer si David, si King David, inya, "Lord, restore to me the joy of thy salvation." Amen. Kaya ang usa ka tawo nga nalayo sa Ginoo, daghang mawala, una nga mawala niya is the joy in serving the Lord. Amen. We are losing passion in serving the Lord. Nga sang una, active kay ka, ga-involve ka, naa ka pirmi sa church, on time ka pirmi sa church, pero karon na usab na. That's why ingon sa Biblia, "Lord, revive us again." Amen. Mga kaigsunan, kumusta man ang imong espirituhanong kinabuhi? Di ko mangusta sa imo sa physical aspect, mga kaigsunan, but how about your spiritual life? Kumusta man ang imong espirituhanong kinabuhi? We are not talking about physical health this morning. Perhaps you are physically healthy, but spiritually bankrupt. Amen. Hello? Or maybe you are physically or financially okay, but spiritually bankrupt. You are physically healthy, but spiritually sick. Nanginahanglan tag revival. Amen. Okay? Pero karong kamuntagon, basig mo ingon ka nga, "Pastor, I'm okay. I'm spiritually healthy." Okay kayo na, pero sigurado ka nga okay ka sa tanang aspeto sa Kristohanong kinabuhi. Amen. This morning, I'll be speaking to the subject about the kind of revival we need today. Ang ibutang nila dito, Revival Sunday, napay kayo sa babaw. Because revival, mga kaigsunan,
Usa sa mga gikinahanglan nato nga revival, kining revival that rekindles the old fire. Kanang gaaso-aso ba? Gainit yun sa papangalagan sa Ginoo. Ibalik ta na. So the kind of revival we need today, mga kaigsunan, ato sang sabton pagpaayo, mga kaigsunan, nga ang revival di ay wala ni sa mga unbeliever. Ang mga unbeliever wala nang inanglag revival. And also revival is a sovereign act of God. It is a sovereign act of God. Dili na atong trabaho na sa Ginoo. Amen. Kung abli ang imong kasing-kasing, abli ang imong hunahuna sa work of the Holy Spirit, mga kaigsunan, then the Lord will work in your life. You will be revived. Amen? Only God can bring revival. Dili pastor makadala nimo revival, only God. Amen? Hello? Revival is for those believers only. Believers man ta. Are you believers in Christ? Amen? Mga magtutuo ta, mga Kristohanon ta, ay kung ingna kanunay kang healthy spiritually, ay kung ingna kanunay kang on fire spiritually, there are times, mga igsoon, that we become discouraged. Amen? Doon ay mga panahon nga exhausted ka ita, doon ay mga panahon nga offended ka ita, but thanks be to God, we have the Bible, we have the Word of God who always reminded us to go back to the Lord. Amen? Sultian ko ikaw, lahi kaayo, but dili gid maayo nga kanunay tanan nagpalayo sa Ginoo. Wa gyud ayo, mga kaigsunan. That's why we need revival, because sometimes we lose our passion in serving the Lord. We lose our joy. Mga kaigsunan, naa ka sa church, pero ang atong kasing-kasing wala sa simbahan. Doon ay mga nginana eh. Naa sa church, pero ang atong hunahuna lahi, mga kaigsunan, kinahanglan gyud sa pagpangalagdan sa Ginoo, kinahanglan gyud seryoso ta. Nakasabutang anong naa ka sa church, one of the reason why we are in the house of the Lord is to honor Him. Is to honor God. Kaya ngayon ang Ginoo i-honor. Amen? Sagdilag wala kag i-honor, basta Ginoo siguraduhan lang ang i-honor nimo. Because God deserved to be honored by His people. Amen? So mga igsoon, atong tanaw na atong kinabuhi, ang atong kasing-kasing, ang atong spiritual life, because God is more concerned sa atong kalag, mga igsoon. God is more concerned sa need sa atong kalag. Ayaw yung pagkontinto lang kung unsa kakaron. Amen? Kung maingon ka nga, by the grace of God, I still serving the Lord, ayaw yung kontinto lang diyang dipitad. You need to do more for God. You need to increase your faith in the Lord. Ganuman, sa gadtaas ang panahon, galigid ang panahon, gakaidaran po ta, mga kaigsoon na ba si mga surprise ta, agiantag mga problema, mga dagko sa kaayo, then, dili ta prepared. That's why we need to grow more in the Lord, mga kaigsunan. We need to increase our faith in God. Ganuman, because sometimes we are losing our energy. Kabantay ba ka, doon ay mga panahon nga di ka ganaang mo simba? Amen? Sa imong unahuna, ga-desire ka, gusto ko maato sa church, I want to go to church, gusto ko maminaw sa mensahe, maminaw sa mensahe sa awit, maminaw sa mensahe sa preaching, pero physically, you are tired. Physically, you are not ready. Amen? Muta ingon sa Bible, the spirit is willing, but the flesh is weak. Pero sugtian ko ikaw, di gyud ta magpadala sa atong mga pagbati. When it comes of serving the Lord, ayaw yung padala sa imuhang pagbati. Kung na-feel nimo nga murag kapoy ka, imo lang ng pasagdan, di ka makaabot sa church. Amen? Kung maguna-una ka, lisura sa ng simbahan sa Basakoy, grabe ka traffic. Kung mauna ang magnaas imong kananing una-una, di ka kaabot ng simbahan. Pero kung ato lang usbon, traffic, magigayong matubasak, hamay mas maayo kung sayo na lang yun po ka. Amen? Amen? Yan na lang good. Sayo na lang yung lakaw para dili ka malate. Kaya kung untop-untop ka, alas 8 pa, gipukaw na ka, mo pa pagpukaw ni mong mumata ka, sigurado ginang di ka kaabot sa tibuok panimbahon. Sa unang panahon, wa pa gani makaligo sa pastor na anak ka sa simbahan. Sometimes we lose our energy, we lose our passion. That's why, unsa may buhato na to, sa diha ma-feel na to nga murag layo na layo ta sa Ginoo. Murag naa ni nawala nga na-neglect nimo nga wa na nimo mabuhat nga sa una kanunay nimong ginabuhat.
what we are going to do kung inaana ang situations? We need revival. And in order to be revived, we need to put Jesus back at the center of our life. Are you listening? Ibalik na to ang Ginoo nga mangin sentro sa atong kasing-kasing kay basi pag napadapli na ang Ginoo. Amen. Basi nagnaanan na padapli dili na sa sentro nato nanan sa daplin kay ang imo gitagaan na nimong prioridad ang imong trabaho. Hello. Gitagaan na nimong prioridad ang imong schedule nga manglaag mo. Unya Domingo man na. Amen. Unang-unang huna-hunaon unta nimo Kristohanon ka. Okay lang na kung di ka Kristohanon, okay lang di ka musimba, pero Kristohanon ka. Luwas ka. Amen. Anak ka sa Ginoo. Dapat na ka sa church. Amen. Mabino kinahanglan kita revival. Ay binimo ang revival dili lang need sa mga Jewish people diri nga sa atong text. Dili lang ni sa mga church members, even pastors needs revival. Amen? And in order to be revived, as I said, ibalik na to kuno si Jesus Christ o ang Ginoo nga mangin sentro sa atong kinabuhi. Amen? Kay diha mo trabaho ang Ginoo. I will give you 3 things this morning about the kind of revival that we need today. First of all, we need revival that restores our spiritual hunger. We need revival that restores our spiritual hunger. Hinaot unta nga mubati kag kagutom. Kay kung mubati kag kagutom, mga higala, mangita gid pagkaon. Amen? Amen? Hinaot unta, di lang, di ba kung kabantay ta sa atong physical life, mga kaigsunan, kaon ta, niya taon-taon, gutumo na sadta, magluto na sadta, mao na basic needs sa atong physical body. But how about sa atong spiritual body, mga spiritual life, mga kaigsunan? In order to be revived, mga kaigsunan, we need revival that restores our spiritual hunger. Hinaot mo nga gutumon ka kanunay sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Nan kay gutumon man ka, mangita gyud ka. Amen? Mangita gid ka sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, ampo gid ka sa Ginoo. Lord, restores our hunger. Lahi kining gutumon ta kay nganong mangita ka sa Ginoo. Spiritual hunger is not just an ordinary hunger. Dili ni ordinaryo. Kung kanunay kang gutumon, just like the song that says, as the deer panted. Kapalo ba na? As the deer panted for. Doon ay usa ka deer nga dito sa tubig para makainom siya, dito sa sapa, mga kaigsoon. Nangita gid he is longing for water. Unta ginana ta. Kanunay tang gutumon sa God's presence, amen? Kanunay tang gutumon mga higala sa pulong sa Ginoo, kanunay tang gutumon sa fellowship, kanunay tang gutumon to see God's people in the church. Kanang mingawon ka ba? Amen. Kanang mingawon ka. Spiritual hunger is not just an ordinary hunger. Spiritual hunger is a strong desire, craving for God, for His words, and for His presence. Kanang bitang gi-crave gid nimo. Di ba kung kalabitang ganahan kikang mukaon og litson, gina-crave gid mo, anos amog mong kakaog litson, ana? Nyog dalang litson, gamay rin makaon nimo. You are craving. Inana po tang Kristohanon. Every Sunday, you ought to be excited. Sunday na sad. Ato na sad ko sa church. Amen. Just like King David, you know what David said? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Kanabitong wala gyud nawala ang excitement nga musimba. Kay kung mawala na gani ang imong excitement sa pagsimba, that's the time kang kinahanglan kag revival sa imong kinabuhing Kristohanon. Nawala ng imong passion sa pagsimba. Amen. Nawala ng passion nimo sa prayer. Nawala ng passion nimo sa fellowship, mga kaigsoon. If you look at your Bible, in Matthew chapter 5, verse 6, what was the Bible says? Jesus said, blessed are they which do hunger. So normal na yung gutumon na ita, bulahan ka, happy. The word blessed here is, it means
totally happy. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be what? They shall be filled. Kaya kung ma-feel ka nga hungry ka, mangita agig ka, makakaon ka. Kung uhawon ka, mangita agig ka nga maulian ka sa kauhaw. And Jesus Christ is the only one that can satisfy us. He is the only one that can satisfy our soul, mga kaigsunan. Without Him, wala na. Only God can satisfy us. Amen? So, kining gitawag bitaw nga spiritual hunger. Ang pagkakulang, lack of hunger, kung di ibita ka gutumon, lack of hunger is not normal for us in the sight of God. Kana, kung di gini ka mo feel og gutom, dili gini sa normal. Nindot unta kaayo sa atong physical body, kung usa ka semana, kausaran tang mukaon, kay murag makatigom-tigom kita ana. Kung pwede pa lang, di ba? Tiya mo na sa usa ka semana, kausaran kang mukaon. Pero dili man mahimo. Kaya ang pinaka-minimum na to everyday, 3 times a day man tang mukaon. Ya, di man ta Pilipino. Mga lang yun. BBC, bisag busog, kaon man. Humagkaon, humagpamahaw, mangitag snacks. Ya, paniod to, ya, mangita na pog snacks. Kanaghan ng mukaon sa usa ka adlaw, mga igsoon. Nga naman, gikinahanglan sa atong lawas. O, dere, ang kinahanglan sa atong kalag, mga igsoon, para nga mangin healthy ang atong espirituhanong pagkinabuhi. Kinahanglan tang mubati og kagutom diha sa pulong sa Ginoo. Kaya naman, lack of hunger is not normal for us. Lack of passion is not normal for us sa atubangan sa Ginoo. Ang normal diha, mga kaigsoon, kanang gutumon ka. Ang normal diha, kaigsoon, kanang uhawon ka. Di ba? Di ba, kung uhawon ka, lami kiinom og soft drinks. Pero kung mo inom kag soft drinks, pag human mo inom kag soft drinks, murag na ikulang eh. Sa ikulang, mangita gid kag tubig. Di ba no? Mangita gid kag tubig. So ang soft drinks dili siya tambal sa kauhaw nimo. Mas mosamot imong kauhaw, mga igsoon. Oh. So sa atong Kristohanong kinabuhi, ang tambal sa atong kauhaw, ang relasyon nato sa Ginoo. Ang fellowship nato sa Ginoo. Ang pag-meditate nato sa ang pulong, mga igsoon. Sometimes we have a lot of time sa pagtanaw sa atong mga computer or cellphone. Pero how about reading God's Word? When was the last time na nag-abli kag Biblia? Karon lang? How about from Monday to Saturday? Christians, in order to be strong in the Lord, we need to spend time reading God's Word. We need to spend time opening our Bible and meditate His words, mga kaigsunan. Kaya kung wala ni, saligan lang natong Domingo ra kang malig-on, how about Monday? Because Christian life is a battleground. We are at war. Kanunay tang nakig-away ta sa kaaway sa Ginoo nga mong yawa, nakig-away ta sa itong kaugalingon, daghan kay tag-awayunon sa itong kaugalingon. Kung imo lang ma-recognize, kung ato lang ma-recognize, sigala sa pagkadaghan na itong kaaway, sa ato lang kinaiya. Amen. Kana lang atong pagkatapulan. Tapulan magbasa sa Biblia, tapulang mo ampo nga di ang gimando sa Ginoo ra bagi sa pulong sa Ginoo, pray without ceasing. Unya tapulan man tang magampo. Amen. Ingon ni Jesus Christ sa Luke 18, men ought always to pray and not to faint. Pero dili man ta always nga mag-pray. Usay mag-pray ra tag makahinumdom, usay mag-pray tag na ipanginahanglan. Pero insakto ba yung kinaiya, mga kaigsoon, magmainampuon ta? Mo ginay kabubuton sa Ginoo. Magpabilit tang lig-on diha. Maluya pa man ganin ang hingampo unsa pa kang way, ang kanang way ampo-ampo. Amen. Maluya pa man ganin ang hinimba unsa pa kang wa kay simba-simba. Amen. Mga kaigsunan, we need to realize that our spiritual hunger determine our spiritual health. Ang kondisyon sa imong espiritual kinabuhi nagadepende na sa imong spiritual hunger sa Ginoo. Kung gutumon ka, go back to the basic. Talk to the Lord. Amen. Spend time in prayer. Have fellowship.
Importanteng fellowship eh. That's why, kini nga simbahan, doon lagi fellowship. Every Sunday afternoon, doon lagi fellowship. Salamat ta sa mga Kristohanon nga naagyoy gugma sa pagtambong sa mga fellowships na to. Di na to i-neglect eh. Biblical ang fellowship, amen? We have fellowship one with another. Amen. And the blood of Jesus Christ cleanseth us from all sins. Kung ikaw gilimpyo na sa Ginoo, naa kay mga kaubang magtotoo, have fellowship with them. Amen. Fellowship makes us strong in the Lord. It will make us strong in the Lord. That's why di na to i-neglect ang fellowship. Amen? Not only that, but also, fellowship reminds us that we are not alone. Di ta nag-inusara. Naa kay mga kauban. Amen? Muadto ka sa lahing lugar, unya mangita kag simbahan nga baptist pun nga simbahan, fellowship with them. Igsuon na nato sa pagtuo. Ako ma-impress ko sa mga Kristohanon bitaw nga gikan sila sa probinsya, moari diri sa tuwa, kasaga moari diri, unya mo simba diri, unya maki-fellowship diri. Nindot mo ni, nindot. Amen. Hello. Dili kay adto ka sa laing lugar, unya di ka magpailang nga Kristohanon ka, di kini ka pagusto na gid ko ani kay layo ko sa akong home church, di ko makita sa pastor, di ko makita sa akong kaubang membro, pero hinumdumi nakit-an gyud ka sa Ginoo. Amen. So ang pinaka-insakto na adto ka sa laing lugar, pangitag simbahan. Hello, amen. Unya, kung wala yung simbahan, pastor, naaman tayo live streaming. At sa Facebook page, amen. Hello. Ang ato diya nga, di tamawan ni ba, di tamawa. Kaya kung naay mawa na ganito ng mga responsibilidad dato sa Ginoo isip Kristohano, naay mo puli, lahi ang mo puli. Lahi ang mo puli, mga kaigsuunan. Okay? So, we need revival that restores our spiritual hunger. John chapter 6 verse 35, the Bible says, and Jesus said unto them, I am the bread of life. He that cometh to me shall never hunger, and he that believeth on me shall never thirst. Sa ato makita diri nga ang ato lagid ang Dios, ang atong Dios nga buhi maoy makahatag og tubag sa tanan, mga kaigsunan. He is the bread of life. Amen. Kung ikaw gutomon, we have the bread of life. Unsa man ang bread of life? The Word of God. The Word of God. Uhawon ka mga kaigsunan, just have faith in God. He that believeth in me shall never thirst. So diya na ito makita, kining gitawag nga true satisfaction sa kinabuhi. Kanang mga butang nga naa na to, di man na makahatag katagbawan. Kay kanang mga butang nga imuhang gimahal, balang araw madaan man gud na gud. Amen? Hello? Ha? Walay butang diri sa kalibutan nga magpabilin. Mudaan gina siya, maluma gina siya. Kung nakafocus ta dihang dapita, alkansi na kang daan. Oh, buti pa sabot nakafocus lang ka sa need sa imong physical body. Oh, sa imong unod nun lawas nun nga panginahanglan, pero mga kaigsunan ang atong espirituhanong kinabuhi mo ning taga atong pagtagad karon. Samtang nga lagad ta sa Ginoo mga kaigsunan, kung faithful ta sa Ginoo, the Lord will preserve our body man pod. Diba? Sumaya na nga naatay insakto nga connection sa Ginoo mga kaigsunan because God can satisfy us. Siya ra gyud ang maghatag satisfaction nato. So, kung gutomon ta, remember God. Ask God's blessing. Lord, I need your help. Nana ba? Lord, salamat nga na ako'y burden nga mga lagad nimo. Lord, salamat nga na ako sa church karon, ma-refresh ko sa pulong nimo. Na. Ikaduhang revival nga gikinahanglan nato, di lang we need revival that restores our spiritual hunger. Number 2 mga kaigsunan, we need revival that restores our joy to God. Napa ba nay kalipay? Napa ba ang kalipay nimo sa Ginoo? Amen. Are you happy serving the Lord? Psalms 100 verse 2, the Bible says, serve the Lord with gladness. Kung mawala na gani ng gladness, there's something wrong in your life that you need to examine. Kinahanglan kag revival diyang dapita. Kay lisod kaayo nga mga lagad ka, wa kay kalipay. Nagunsa raman nay ka, wa man kay makalipay. Di ba? Nga ang atong gisimba, Ginoo nga tinuod, He's the source of real joy. Hello? He's the source of peace. He's the source of gladness. He's the source of satisfaction. Nan kung mawala na, naay problema imong kinabuhi.
We need revivals that restores our joy, mga kaigsunan. Kumusta man ang imuhang kinabuhi? Joy, first of all, joy in prayer. Kay kung naatay kalipay sa pagampo, kuan gi kahingampo yu ka. Amen? Di gid mahuman ang adlaw, di gid mahuman ang gabi kung di ka makaduol sa Ginoo sa mga pagampo. Nga naman, kalipay nimong pagampo. Amen? Not only joy in prayer, but also joy in reading the Word of God. In meditation, or in memorizing verses. Mag-memorize ng verses. Amen? Di kaya ang imong verse diri, balik-balik lang. Pag-memorize yung lahing verse, amen? Di ba? Kanang mga Christian sa mga Arab countries, nga bawal magdalag Biblia, bawal sila magbasig Biblia. Ang ilang gibuhat is either isulat nila sa papel ang mga verses, ana lang, gamay ra gyud, or ang uban nila memorize sila mga verses. Kaya abot sa mga sundalo, makitaan sila nga, kung sa gaon sa mo diha, walay Bible nga dala. So pwede sila nga i-deny nila nga may magsimba, narami diri, nagkuhan rami, tapok-tapok rami diri. Mao na kani kita diri sa Pilipinas, we are blessed kay nga naman, natay freedom of religion. Amen? Nang hinubra naman kanilang relihiyon diri tungod sa natin freedom of religion. Amen? So why mo badlong nimong mabasa kay Biblia? Why mo badlong nimong magdala kag Biblia? Wala, naman tayo freedom. Ang problema diha, di ka magdag Biblia. Sa ikaulaw na itong Biblia. Magigsoon, joy in prayer, in Bible reading, and also joy in giving. Amen? We need revival that restores our joy. Unsa man? Joy in giving. So, unsa nga giving, Pastor? Giving time for God. Are you listening? Kanang oras ba, usahay, ayaw na lang yung i-conflict ang bulaton sa Ginoo. Kaysa pagkatinuod lang, responsible kita isip ng Kristohanon nga musimba niya. Amen ba? Hello? Ganing mga Muslim, grabe sila ka-devoted. 4 o'clock, natug pata, gaampo na sila. 4 o'clock. Madungog binadiring ilang moske diha, so na may iba man tingali na. 4 o'clock, gaampo na sila. Kita, gahagok pata, sila gaampo na. Grabe sila ka-devoted. When it comes of prayer, nagi sila time management mga igsuon. Pag alas 10, mag-pray na po sila. Alas 10, bakit sa may Muslim din na ito? May Muslim din na converts Christian. Na sila time yun, specific time nga, devoted sila ka ilaging tultulon. Tultulon ginila. Kaya naman, andam sila, willing sila, muhatag panahon sa pagpakigsulti sa ilang ala. Ya, ikaw di ay. Kita di ay. Kaya nga itong gisimba, tinuod nga Diyos, tinuod nga buhi nga Diyos. Niya magluya-luya sa pagampo. Di ba? Magpadaog ta sa itong lawas nga aron di ta makaampo. Mga igsuon, hatag tag time. Joy in giving. Giving your time to pray, giving your time to come to church. Blessing kayo. Naa ka sa simbahan, kaya nga naman giprioridad ni mong Ginoo. Giprioridad ni mo ang pagsimba. Importante ba ang pagsimba, God? Ang perfect nga lugar alang nimo panahon sa Domingo, dili beach. Dili mga resorts. Church. Church. Ayaw i-conflict diha. Amen? Okay? Joy in giving. Giving our life. Our hearts. Amen? Our mind. Everything. Kaya kung atong mahatag ang atong kaugalingon diya sa Ginoo, ay kung ingnang di ka mo support sa bulaton sa Ginoo. Amen? Gaan na lang na kaayong help ka sa ministry. Gaan na lang na kaayong mo-obey ka, mo-uli ka sa ato imo tithes and give your offerings. Nga naman, sigurado ka nga imong gihatag totally ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. Amen? Okay? We need revival that restore our joy diha sa Ginoo mga kaigsunan. Ingon ni Paul, Philippians 4:4. Ingon sa Biblia, ingon ni Paul mga kaigsunan,
Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Di ba? Rejoice in the Lord always, not sometimes. Doon na tayo rason nga malipay, oy, nga naman, anak na kas Ginoo. Amen? Rejoice in the Lord always, always. Masabay-supay, and again, nganong and again, gisulat ang mga diha. Kaya nga naman, usahay, dili all the time nga ikaw, na kay rejoicing sa kinabuhi nimo. Sometimes we feel discouraged. How can we rejoice kung discouraged ang imong kasing-kasing? How can we rejoice kung namatyan ta, members of family? Kung naabtan tag problema? Kung naabtan tag bugat nga mga obstacles in life, how can we rejoice? Pero ingon sa Biblia, and again. Again. That's why ingon sa text, sa atong text mga kaigsunan, sa verse number 6, the Bible says, wilt thou not revive us again? That thy people may rejoice in thee. Ano naman, usahay maluya ta, oy. Ha? Usahay mawala ta sa atong focus diya sa Ginoo mga kaigsunan. That's why we need revival. Ha? That restores our joy, mga igsoon. Revival also is a season of refreshing. We need to be refreshed. Kaya bitong ma-refresh ta. Just like the computer, mga kaigsunan. Kinala sila i-refresh. Di ka pwede nga mo-off lang kada dayon nga. Wadi mag-refresh. Di ba? Para nga di siya mag-loading. Kano na yun pong i-refresh. Sakto ba ko, Brad? Kining duha na may magini. Mga gini nag-train sa ato ang duha kayang people dito sa bukid. Kaya blessing kaayo this week nakapalita og complete computer set, unya monitor para magamit nila sa bukid para di sila kay ma-behind. So natay gi-train sa kami dito na manday ming tulo, na manday mi hapon gabi na kita nakauli, di ba? Whole day sobra more than 8 hours ta dito. Di ba? So grabe nga sacrifice, gitudloan na mo sila. So karon ga-enjoy na sila karon. I hope wa sila malimot sa inyong gitudlo. Okay. So kining revival di ay mga igsuon is a season of refreshing. Doon ay mga panahon, di ba kabantay ta, the seasons of life, dili lang kanunay tang on fire. Amen? Mabita ingon sa Bible, sa Ecclesiastes, in everything there is a season. Doon ay panahon. Amen? Doon ay panahon nga malipayon ka. Doon ay panahon nga mag-uul ka. Di ba? Doon ay panahon nga murag okay ka financially. Doon ay panahon nga naabtang kag problema nga lagi kay makuot sa imong bulsa. Di ba? Yan ang ginabuhi, mga kaigsoon. So sa atong Christian life, mga kaigsunan, kayo mong tanawon ang Psalms 23, verse 3 and 4, David said, He restoreth my soul. That's the time of refreshings. Kinanta ma-refresh. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Mga igsoon, kinalantag refreshing eh. Why do we need refreshings? Because we lose our energy. Kung mawala na gani atong kusog, mawala na gani atong kaabtik, kinahanglan tag mo refresh oy. Kapoy na kaayo ba? Kinahanglan kag pahuway. Kapoy kay ka, stress kay ka, kinahanglan kag bakasyon. Last Monday nakaadto mig Tabugon, natay parents diri nga naa sila resort, private resort, gi-invite me dito mi, Brother Elvis, ako, my wife, Brother Ervin, supposed to be tanan to nga mga teachers invited pero wala man sila time. Dito mi, nag-overnight mi, na-refresh gid mi oy. Pero tig yung ninduta gyud. Kadiyot murag nahuwasan. Pero pag uli, puno na pod ang utok. Daghan na sa kay gipanguna-huna. Practice nakapahuway, na-refresh ka ba? Ligo mi dito sa swimming pool. Nya naa ditoy kanana ang dagat sa ubos. Nya naa ditoy mga kanana ang mananagat. Nya kapalit mi pagabuntag, palit mi isda nga presko kayo. Gikan ko sa bagong kuha gud. Presko kayo. Nya giandaman mi nindot nga tulganan. Ti mo na no. Na-refresh. Kanuman, we need refreshing mga kaigsunan because sometimes we lose our energy. Sometimes we lose our joy. Sometimes we lose our strength. Mo na mag-pray jud ta. Kung ma-feel nimo nga murag naay nanghihina ka, ma-feel nimo nga murag nagluya ka, that's the time nga makigsulti ka sa Ginoo, Lord, please refresh my heart, refresh my life, Lord. Ana ba?
kay imo lang yung pasano ng imong problema, sulusuluhon lagi nimo pasan, sulusuluhon lagi nimo solve mga kaigsoon, bugat kayo na. Just remember the word of God, mga kaigsoon. Ingon sa Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ihatag niya. Itugyan niya ang tanan nato nga mga palaligban, kay siya gayon nagakababalaka nato. Amen? Come and I will give you rest. Dili kay pasano suluhon nato. Naaman tay Ginoo. Amen? Hello? Naatay Dios nga buhi nga nagluwas nato, naatay Dios nga buhi nga atong gialagaran mga kaigsoon. Ato ta mo salig niya. Salig ta niya para ligunon ta niya. Amen? Hello? Para ligunon kay di lisod kayo suluhon oy. Lisod kaayo suluhon nato ang mga problema sa kinabuhi. Maglisod tag sulbar. Pero kung naay Ginoo nga imong gisaligan, naamong ko'y grasya gikan sa Ginoo gud. Hello, amen? Kanang grasya sa Ginoo, mo na'y pinakatamis palandungon mga kaigsunan nga ihatag, mahatag niya nato, ma-recognize nato ni nga kinigas, God's grace sa gyud ni. Grasya ra gini sa Ginoo. Oh, kanaban sometimes puno kayo ang atong kasing-kasing nga makabugat kaayo, pero mao po na po usa sa mga way po nga kita mo duol sa Ginoo in prayer. Lord, please refresh those who are broken-hearted. Di lang ka mo pray bitaw sa imong kaugalingon, but you pray for others. Mo nang insakto gyud nga attitude sa Kristohanon. Di lang ta ma-pray para sa ato, selfish ra ta kayo ana. Mo nang sa Biblia, pray one another. Amen? Love one another, edify one another. So kung paminaw nimo nga ikaw healthy ka, spiritually healthy ka, physically healthy ka, pero nakita nimo na ay mga igsoon sa pagtuo nga ga-struggle sa kinabuhi, pray for them. Amen. Mag-pray ka nila, Lord, refresh those who are weary, those who are broken-hearted, those who are emotionally drained. Hello? Pasalamat ka nga wala ka, pero how about others? That's the time mo pray ta nila, kaya ginaman sila revival. Amen? Oh, pray for them. Kabalutan man kaigsunan ang atong kaaway, the devil is always targeting our hearts to become cold, to become discouraged, to become offended. That's the tools of the devil. We need to be wise, mga kaigsoon nga atong i-acknowledge. Trabaho na sa yawa, kabalo ka. Amen? So kung naay mga discouragement maabot nimo, hinumdumi gid ng Ginoo. Si King David bitaw, have you remember kay King David? Katubitang nag-away sila ilang gisung tung usa ka nasod. Unya ang nabilin sa ilang lugar, mga asawa lang, mga anak, tanang mga lalaki, sundalo man. So suong sila. Naon sa man nga pagsuong sila, pang-captives ba ng ilang mga pamilya? Gisuong man po dahil ilang lugar. Pag-uli nila, wala na sila ulian nga pamilya. Kasi ilang gi-blame, si King David. David, nagano lang ginani man eh. Ha? Ano sa gihimo ni David? Huwag man siya mahimo. Huwag man siya mahimo. So ang gihimo niya, David, he encouraged himself in the Lord. And that's good. Amen? Mo to insakto nga paghandle sa problema, kitiyan mo ng tanan nga bana, sundalo, niya mo basol nimo. David, kung wa pa lang unta ta mulakaw, di unsa atong pamilya. Unsa naman ni wa na atong pamilya, wa na atong mga anak, wa na atong asawa, unsa naman ang taani. Tanan ga blame ni King David. But you know what David did? Nasa wisdom sa Ginoo. Kay kung siya pod maluya, siya pod tanan na sila magunsa na lang kato, basi magpatay na sila, magunay na lang to sila. But you know what David did? He encouraged himself in the Lord. Pwede ba ina mahitabo nato kung natimingan nga wa gyud taong kaduolan nimo nya discourage kay ka, hinumdumi nga naay Ginoo. I-encourage imong kaugalingon, Lord, tinuod man ka. Amen? Lord, salamat nga naa ka. Lord, ako ning itugyan nimong tanan. Di kay mawala na kay paglaom ba? Hopeless ka na. Kay wa kay taong gikasandigan, wa kay taong giduolan, hopeless ka na lang. Mingon ta lang may pamamatay ta ani. Hopeless na, helpless. And you forgot, mga kaigsunan nga, naay Ginoo, naay presensya sa Ginoo, na naa siya kanunay. He said, I will never leave thee, nor forsake thee. That's God's promise. Biyaan man ka sa tao, biyaan man ka sa nindot nga kapalaran, just remember God. God, He never leaves you. He is our helper. God is our helper. Lord,
refresh those who are weary and offended and discouraged and wounded. Mo na importante na to. Hindot kini sa mga kaigsuonan. Ikatulong nga butang klase sa revival ang atong gikinahanglan. Not only we need revival that restores our spiritual hunger, we need revival that restores our joy diha sa Ginoo. Number 3, we need revival that restores our first love. Who is our first love? Our God. Amen? We need revival that restores our first love to God. Kaya naman, naatay mga broken fellowship. Broken fellowship na to sa Ginoo. Ang usa sa makaguba baya sa nindot nga relasyon unsa man? Sala. Sin destroys fellowship. Sin destroys relationship. Unya kung naka-focus lang ka sa pagtan-aw sa sala, di ka kamao mo forgive, di kita ma-solve. Amen? Amen? Kung ikaw matured Christian, kung ikaw strong Christians, kung ansad ka, gitawag ka og good forgiver. Kamao po kang maayaw mo pasaylo. Amen? Di ka magdumot. Kay ang pagdumot, wagyoy ayong samputan ang pagkamadumtanon mga igsoon. Walay blessing ka ng sigig dumot. Ayaw, gidoy. Kalimti na. Lagot gikuha na niya. Ano man? Magproblema gikuha na niya. Ano sa manila tabo? 20 years ago. 30 years ago. Tiya mo na, na-slave ka sa pagunahon na nga, naglagot ka niya 30 years ago. Wag yung ka-move on. Pero tiglisura na, oy. Pero ang sekreto, anak, forgive. Forgive as God forgives us. Amen? Hello? Anak na yun, para mabalik ang kalipay, mabalik ang fellowship, revival. We need revivals that restores our first love, mga kaigsunan. I want you to open Revelation chapter 4, verse 2. Chapter 2, verse 4, please. The church at Ephesus, nakita sa Ginoo, nga sila na ay gitawag endurance, na ay gitawag patience pag-serve sa Ginoo, na ay gitawag kugihan sila kaayo. Ha? Gitawag nga sila nangin taas og pailob. Revelation chapter 2 verse 4. Atong sugdon sa verse number 1 na lang para makuha na tong context. Tanan na to ha. Revelation chapter 2 verse 1, the Bible says unto the angels. Are you there? Napa mo diha? Amen? Sige, ang Biblia nagaingon, unto the angel of the church at Ephesus, write, this thing saith he that holdeth 7 stars in his right hand, who walketh in the midst of 7 golden candlesticks. You look at verse 2. I know thy works, and thy labor, and thy patience. Bugat kayo. Amen? Nakita sa Ginoo ilang trabaho, ang ilang paghago, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil, and thou hast tried them which say they are apostles and are not, and hast found them liars. Verse 3, and hast burns, and hast patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Tanawa ko na, has not fainted. Bisag sa kalisod, di kinunong. Dili sila quitters. Winner sila. Kaya naman, grabe endurance. Pero tanawa ang verse 4 na ay problema. Kung sa'y problema nila, tanawa. At tanawon, ingon sa Biblia, Nevertheless, I have somewhat against thee. Because thou was what? Thou was left thy first love. Tiya mo na. Kakugihan man unta sila. Grabe sila endurance, grabe sila paglaom, grabe sila kamatinud-anon, pero ang problema nila, deep inside silang kasing-kasing, may biya na diay sa Ginoo. Thou hast left thy first love. I have somewhat against thee. So usa di ay sa ang Ginoo di gid malipay, sa dihang kita mawala na ang Ginoo nga bilang priority na to. Di na nimo sa matagag prioridad sa imong kinabuhi. Mas gipalabi nimo trabaho, hindi ka kasimba. Palabi ni mong laag, di ka kasimba. Palabi ni mong negosyo, di ka kasimba. Nganong wa ka nakasimba? Nganuman, anang panahona, di nimo nahimong prioridad ang Ginoo. Muna tinuod. Muna reality, igsoon. I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Diba? Kung imong tanaw ng 3 John, ingon sa Bible, we love Him because
He first loves us. Kaya mo dumuha na nga verse? Tanawa ko ninyo diri. Ayaw mo, ha? Para di ta mo magduka diha. We love Him because He first loves us. Walay problema sa gugma sa Ginoo. God is perfect. Dili masayop ang Ginoo. Ha? Pero ang atong responsibilidad, kanang una nga mga pulong, we love Him. Do you love God? Amen? Do you love Him? Despite of trials, despite of emptiness, despite of necessities in life, di ba gini mo ibaylo? Strong ba kang nahigugma sa Ginoo? We love Him because He first loves us. Ang ngayon siyang higugmaon, kay una sa nahigugma na to. And He proved it by giving His Son, the Lord Jesus Christ. Grabe ang Ginoo mga kaigsunan. Oh. Pero ang problema dito sa church at Ephesus, mibiya sila sa Ginoo. That was left their first love. Inyong gibayaan ang inyong unang gugma. First love, that was left their first love. Mibiya sila sa ilang unang gugma. Kaya una magita naghigugma ang Ginoo. Amen? Hinaot unta matagusan na to Kristohano ng atong first love, dili atong asawa. Dili imong bana. Dili imong pamilya. Dapat sa Kristohanon, ang atong first love, it must be God. Amen? Oo. Kabantay ka, kitang tanan tingali, agi mangitag teenager, no? Oo. Kabantay ba ka nag-experience kag first love? Kasi nakasuway ninyo, gi-enjoy ninyo inyong first love. Taas ang kamot ko na, be? Kasuway kag first love. Oh, grabe ninyo. Oy, wagi mo kasuway kag first love. Biho ko ninyo, good. Ha? First love, di ba? Ang laki, di pa ka mong manguyab. Ang babae, di pa ka maong musugot. Yan sa diyang sila nagkauyab na sila. Ha? Grabe, grabe. Labi na sa unang panahon. Sa unang panahon, sa among panahon, sa una, wa pa may cellphone. Karon hayahay kayo, magigugmanay, chat-chat lang. Facebook lang, makakommunicate. Pero sa unang panahon, love letters man to. Katong stationery, usay katong yellow pad. Na dito ipadayag ang imong mga pagbati sa pagigugma, di ba, Brother Romeo? Oh, bond paper. Suwat dito. Nibutangan pa sa ubos, P.S. I love you. Unya, first love ni mo, kanuna imong basahon ang suwat. Excited ka. Murag na kay kadasig ba? On fire kay first love. Unya, kung mawala na ang church sa Ephesus, ang first love nila Ginoo, pero nawala man. Mibiya sila, mibiya. Di na. Isod kayo. So sa Ginoo, mga kaigsunan, ato giklarohon niya ang atong relasyon sa Ginoo. First love ginatong Ginoo. Put Him first. We need to put Him first. Ayaw siya hibo ang last option na lang. Wala namang gikukapaingnan, Lord. Mudool na lang ko nimo, Lord. Mao ba na? Wala namang daganan ani Lord. Ana na lang giko nimo, Lord. Mao ba na ang gusto sa Ginoo? Dili na first love ang Ginoo para nimo. In times of blessing, remember your first love. In times of abundance, remember Him as your first love. In times of problems, remember Him bilang atong first love. Always remember the Lord, mga kaigsunan. Revival that restores our first love. Sa diyang kita mobiya ta sa atong first love, mga kaigsunan, doon na mga ilhanan. Doon na mga ilhanan, doon na mga signs. Diba? Diba, when you are in love, na mga signs. Ano sa man? Excited. Diba? Na mga ilhanan signs ba? Kung ang usa ka babae buntis, na mga ilhanan. Diba? Magsuka-suka siya, mga siya. Mga no? Oh. Isu kining mga kawang niya, mga kakuha ko butong dong. Nya tungang gabi Wala may tindahan, ala nga mamaligyag butong tungang gabi O nya namukaw sa tindahan, may hangyo na lang yun, papalitan na lang ko. Pag abot sa balay, di anay butong day. Di asam lagi kan, gipalit ako ni. Di ko ganahan ana oy. Asam man day, kanang nagis punuan. Uy. Pagkalisod. Ano man ang mga
Nabito na nga mga igsoon. Magbantay sa mga babae ha. Mga mo bantayan sa ninyo. Oh, nay na nga siya nga puti ang anak. Gusto siya nga magputi ang anak, so ning kaon siya og ice. Ice ba? Kilawon niya ng ice. Unya kaon po siya lubi. Kanang lubi ba? Butong sa kanang unod. Kay mo may tambag siyang silingan para nga maputi ang anak. Pagawas puti ba? Bahalag Pilipino, basta puti ang anak. Kay ang magbase daw kuno na sa pangaan. So ice puti man. Tila iskindi, kaya iskindi pwede mo na imong lagom. Oh. Ice water, ice good ice. Tapos ingin niya, kung gusto ka maputi ang mga anak, kaon og butong sa lubi. Kay puti kay na igawas. Tuo po siya. Kaladlaw kaon og lubi gud. Oh. Pag anak mga kaigso na hibong siya nga puti man tinuod. Siya puti man taw ni pero ngano man ni nga kanina ang akong anak puti man ni pero ngano man ning lapad magkanig ilong. Ingon siya nga, imo tingal lang giapil ang palwa. Palwa sa lubi ba? Oh. Ay gid yung apil ang palwa ha. So kada mga lapad-lapad og ilong diha, basig lapil ang palwa na. Anyway, mga kaigsunan, dunay mga ilhanan sa katawang ning biya pod sa Ginoo. Dunay signs mga kaigsunan. What are the signs of leaving our first love? Diya sa Ginoo. Number 1, you delight in someone else more than you delight in the Lord. Sa mga ilhanan. Ha? Sige, pasabot ni Pastor. Usahay ang atong kalipay, di na kalipay sa Ginoo. Mas malipay pa ka sa anang mga butanga sang sa kalipay nimo para sa Ginoo. Mas excited pa ka mabuhat anang butanga sang sa naa ka sa bulaton sa Ginoo. Nga naman, because you delight in someone else more than you delight in the Lord. Lahi na ang nakahatag nimo kalipay, laag na, cellphone na, barkada na, trabaho na, wa na kay excitement sa pagsimba, wa na, lahi na. Ang mando sa Ginoo, love God first ba yata? Amen? Love God above all. We need to love God with all our hearts, with all our mind, our strength. Pero nausab mga kaigsunan. Nausab ang atong gugma. Your love for God should be foremost in your heart. So ang atong kalipay na sa Ginoo, sa gingon ni David, Psalms chapter 1 verse 2. But his delight is in the law of the Lord. Amen? But his delight is in the law of the Lord. Nga ang kalipay nimo nas pulong sa Ginoo. Naa ka sa church, enjoy ka nga magpaminaw sa mensahe. Amen? Dili kay ay kanang walihan ni pastor na igo gini ang nasuluyon nako. Sige pa pastor kanang palat pag giniha kanang walihan ni pastor ang laas akong kilid na igo gina. Di ka maribay ba na? Amen? Kaysa pagkatinuod lang, wa man ko kibalos imong kinabuhi. Ako wali lang ko diri mga igsoon, pero wag ko magsunod-sunod mo sa problema nimo diha. Gawali lang sa pulong pag ang pulong sa Ginoo dili naman ni puro pagmaymay. Puro sa ni pagbadlong. Nan kung magpabadlong ta, diya matarong ang atong kinabuhi. Ang puro na may atong gikinahanglan, lisod pud kay sige tag-am-am. Puro lang tambag na lagi review kung sa ingon sa Bible sa 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspirations of God and is what? Profitable for what? Doctrine. For reproof, for correction. Amen? Magpatudlo ta. Magpatudlo ta mga kaigsunan. So ang Biblia mga kaigsunan usahay malayo ta sa Ginoo, atong kinami malayo sa Ginoo kay naman out of focus ta sa atong kinabuhing Kristohanon. Nga naman, ang atong kalipay wala na sa Ginoo na sa mga butang. Na sa mga butang mga kaigsunan. Not only that, not only you delight in someone else more than you delight in the Lord. Secondly, you do not willingly and cheerfully give to God's work. Kana. Dili na ta willing ba? Nawala ang willingness, nawala ang cheerfulness sa paghatag sa buluhaton sa Ginoo. Pagtabang bitaw, kana.
Unsa may angay natong ihatag sa Ginoo? Number one, time. 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 Hindi gid ka maingon nga wa ko'y time kay pareho ra ba kitag time. Di gid pwede nga molabaw kag time sa ako ang time pod. Pareho ra kitag time tanan, amen. We have 24 hours a day. Di ba? So di ka makaingon nga wa ko'y time, basi gituyo lang gid na nimo nga wa kay time. Amen. Are you listening? Oh. Ibikil lang gid nimo ang time para sa Ginoo, pero ayaw gid mo ang mga igsoon kay nga naman mabikil gid buta sa Ginoo. You do not willingly and cheerfully give to God's word. God wants us to be generous, mga kaigsunan, because our God is generous, mga kaigsunan. Generosity is part of God's holy character. Muna, our God is a generous God when He gave His only begotten Son. Amen? For God so loved the world that He gave His only. Di ba? So, naana sa gitawag karakter sa Ginoo ang pagkamanggihatagon. Nya maanak man ta sa Ginoo. Kinahanglan di ta mohika og oras. Amen. Ayaw usiki ang oras, mga igsoon. Kay basig baon na lang katapusang oras para nato. Amen. Mintras napay oras, ayaw kuha ang panahon para sa Ginoo kay basig ay nagulatan lang unya lang ko. Unya lang ko magtarong, pastor, kung makatrabaho na ko. Unya lang ko mag-faithful sa pagsimba, pastor, kung makatsud na ko sa trabaho, daghang nakasud og trabaho, nga mas wala sila panahon yun sa pag-alagad sa Ginoo. Mas labi nga lagi sila, nga wala lagi sila time, di na makitaan sa church, fellowship. Ako, lipay ko na yung mga young people, nga bisan sa kabisi nila, pero Sunday na agi sila sa church. Lipay ko na mga kaigsunan. Ang mga couple nga, bisag sa kabisi nila, pero naa sila sa church, nga unta, daghan na magitrabahoon sa balay, di ba no? Kining trabaho sa panimala nito, wa man ay kahumanan. Daghang kikalabunon. Daghang kikugason. Daghang kikagpandayunon. Daghang dukdukunon. Astang bana, madukdukan pa sa asawa. Kaya magpabuyag man, amen? Oh. Daghang trabaho unon, kung maghuna-huna lang taan lang mga butanga niya, tagaan mo nagprioridad, uy, di kakaabot ng simbahan. Amen? Pero willing man kang muhatag sa imong time, sa imong kusog, bisan naman sa bahin sa imong kinitaan, you give your tithes, you return your tithes and give your offerings. Sana sa makapalambo sa ministry. Amen? Hello? Sana makatabang sa ministry, mga kaigsunan. So what we need today is, Lord, restore to me the joy of thy salvation. Revive me, O God. We need revival. Matag-usan na ito ang inahanglag revival. And to experience the true revival in our lives, mga kaigsunan, we need to do two things. First of all, we need to accept ourselves. Nagakinanglan kitag revival. You know why? Because we are not perfect. Doon natin mga sipiat, doon natin mga shortcoming, doon natin mga lapses sa Ginoo. Yan, dili gusto ang Ginoo magpabilin ta diha. God wants us to grow up. Grow up. Hello? Di ta magpa-slaves lang dihang dapita. We need to grow. We need to ask Jesus Christ, Lord, help me. Kung dunay sala sa akong kasing-kasing, please forgive me. Amen? Lord, i-restore na ko ang kalipay nga sang una akong nabati. Learn to forgive. Amen? Forgive yourself. And enjoy forgiveness. Amen? Hello? Nindot ka ining nakapasaylo ka. Hello? Nindot ka ayong gipasaylo ka, nindot pud ka ayong nakapasaylo ka. Ang problema diha, dili gyud nindot ka nang nagdumot ka. Mawala gid ang kalipay nato niya napita, mga igsoon. Na kay mga gikalagutan, pasag din na lang itugyan na lang sa Ginoo. Amen. Lagot kay kunya pastor naman, gibuwagan mi. Ano sa mga kinanan? Nangutot lang ko. Pasag din na. Gibuwagan ka, gibayaan ka, abandon ka, gi-reject ka.
pasagdi lang na. Move on. Bangon. Ina naman ang kinabuhi ko. Dili sa kalibutan, mga kaigsunan. That's why we need revival. In closing, revival won't happen until we pray. Walay mahitabong pagdasig nga mabuhi kapag usab. Walay revival nga mahitabo sa imong ginabuhi kung di ka mag-pray sa Ginoo. Revival begins in our hearts. Not only that, but also revival won't happen if we will not repent. Lord, pasaylo ay taon ko, Lord. Na-neglect ka, Lord. Nagpadala ko, Lord, sa akong mga discouragement. Nagpadala ko, Lord, sa akong mga kahina. Sa akong mga kaluyahon. Lord, daghang mga na-take for granted na ako. Lord, gusto kong mahawas ko dihang dapita. Lord, ibalik na ko ang kadasig. Lord, ibalik na ko ang revival. Give me a revival that restores my spiritual hunger. Give me a revival that restores my joy. Give me a revival that restores my love for you, dear God. Mao ba na ang atong kikinahanglan today? This is the kind of revival that we need today, mga kaigsunan. Every head bow and every eyes closed, please. Let's pray, dear God, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you for your blessing. Gikan si mo mga pulong nga mong ipamalandungan, Lord. Thank you, God. Ngay mo ming gihimong mga anak. Salamat, Lord, sa pribilehiyo, Lord, nga makapangalagad kami kanimo. Maybe some of us nag-serve ni mo, Lord, many, many years. Daghang panahon. Daghan sang mga kasinatian, Lord, nga among na-encounter sa kinabuhi. Sometimes we feel exhausted, we feel discouraged. Salamat, Lord, nga naa ka nga naga-refresh ka na mo. Lord, we need to be refreshed. Because sometimes, oh God, we lose our joy, we lose our passion, we lose our strength. Lord God, tabangi ang matag-usa ka na mo nining kabuntagon, Ginoo. Gikinahanglan ka na mo nga mudasig sa among mga kinabuhing Kristohanon. As the piano will play softly, kumusta ka karong kabuntagon igsuon? Hinaot ka samtang ikaw naminaw sa mensahe imong nasabtan ang pagka-importante sa revival sa ato kinabuhi. Kung doon yung mga panahon nga ikaw naluya, nahuyang, na-drain ka sa imong Christian life, nawagtangan ka, kalipay, kalinaw, diya sa Ginoo because of so many obstacles in life. Hinumdumi higala, normal ra na sa kinabuhi. Naapata diri sa kalibutan. What we need to do, mga kaigsunan today as Christians, is to ask God's favor, is to ask God's revival, is to ask God's strength, na ibalik niya nato ang passion, ibalik niya nato ang deep interest sa paghimo sa mga buluhaton sa Ginoo. Karon ba ng adlaw, as you examine yourself, makaingon ba ka, Lord, please send me a revival sa akong kinabuhi. Revive me, O God, para nga makapadayon ko. Tabangi ko, Ginoo. I encourage you, Christians, as God leads you this morning. I know God spoke to your heart this morning. Sa tinud-anay lang, let's be honest to the Lord. Makaingon baka, Pastor, gakinhanglan ginako ang revival gikan sa Ginoo. Yes, go to the Lord. Come at the altar. Makabarug ba kasi mong lingkuranan, aristubangan, you spend time to God, talking to Him, Lord, I need revival sa akong kinabuhi. Lord, I'm going to put you back at the center of my life. Higala, just come. Amen. Tindog siya mong lingkuranan. Ay, kaula, ayaw kahadlok. Aristubangan, just come at the altar and talk to the Lord. Lord, please revive me, O God. Dasiga ako, Lord. Dasiga akong pamilya. Dasiga ang akong Kristiyano kinabuhi. Dasiga ko, Lord, sa akong pagpangalagan. Come on, just stand to your feet and come to the front. Come at the altar and talk to Him. Ginoo ra gyud baya ang makahatag og revival nato, mga kaigsunan. He's the source of revival sa itong kinabuhi. Come on, amen. God bless you. Anybody else? Come on, God bless you. Yes, God bless you. Amen. Amen. God bless you. How about you this morning?
Okay ra ba nimo nga mao na ang kondisyon sa imong kinabuhi? Or maybe makaingon ka, Lord, I want to, na mga something sa akong kinabuhi nga gusto na ko i-improve. Please help me. Please help me. Amen. Just keep on talking and praying to the Lord. Today is our Revival Sunday. Mahimong walay pulos ang Revival Sunday program na ito mga kaigsunan if you will not make a decision this morning to the Lord. You can make decisions to God, bisag naa ka sa imong lingkuranan, ikaw man yun ang nakahibalo sa imong kinabuhi, pero susiha pag-ayo, how far ikaw diya sa Ginoo, o how close you are diya sa Ginoo. Di lalim igsuon nga malayo ta sa Ginoo. Pagkapait sa kinabuhi, distansya sa presensya sa Ginoo. Amen. Just keep on praying to the Lord. Loving Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you for your blessing. Thank you for reminding us. Thank you, Lord, for what you have done in our lives, dear God. I pray, dear Lord, nga ikaw, Lord, padayon sa paglig-on matagusa ka namo. Mga katawhan ni mo, Lord, ikaw nasayod sa kondisyon sa among espirituhanong kinabuhi. Lord God, salamat sa mensahe nga nakahatag, refresh ka namo. Naka-refresh ka namo, naka-remind ka namo, even Lord, naka-rebuke namo, Lord. Nga mo gayong tarungon ng among kinabuhi. Inaot, Lord, ihatag ka namo, Lord, nga kami kanunayng gutumon sa imong presensya, O God. Kanunayng gutumon, Lord, sa imong grasya, kaluoy, sa imong pulong. I-restore na mo, Lord, ang mga nangawagtang, Lord, the joy of thy salvations, the joy in serving you, the joy of fellowship. Ibalik ka na mo, Ginoong Diyos. Continue to be with us, Lord God. Bisa naman sa panahon nga imo pag yung gidugang ka na mo, Lord, hinaot nga kami, makita nga kami, wala, dili mo biya, diya kanimo. And it is only by your grace, O God. Thank you, Lord, for your people today. Lord God, we pray that you will continue to bless us, O God. Even, Lord, bisan naman sa pagbiya na mo diri sa church, pagpalauli na mo sa muntag sa kapanimalay, naot nga ang mensahe dili malimtan, kundi among mabalon sa muntag sa kapanimalay. We thank you, Lord. We give you all the honor and all the glory and all the thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen.